Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao, Quarter 1, Weeks 7 hanggang 8. Pagsunod sa tuntunin sa tahanan. Natutuhan mo at naipakita sa nakaraang aralin ang wastong mga gawain upang mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng katawan. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang iba't ibang patakaran sa inyong pamilya. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang ikaw ay nakapagpapakita ng pagsunod sa mga tuntunin at pamantayang itinakda sa loob ng tahanan. May mga tuntunin ba sa inyong bahay na dapat sundin ng lahat? Sumusunod ka ba sa mga ito? Kung ikaw ay sumusunod, magaling. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Suriin ang bawat pahayag. Lagyan ng check kung ito ay maituturing na tuntunin sa tahanan at X naman kung hindi. Ilagay ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, gumising ng maaga o tama sa oras. Ito ba ay maituturing na tuntunin sa tahanan? Ang tamang sagot ay check. Ito ay tuntunin sa tahanan. Sa ikalawang bilang, magpaalam muna bago gamitin ang bagay na hindi sa iyo. Ang tamang sagot ay check. Sa ikatlong bilang, dumaan sa tamang tawiran. Ang tamang sagot ay X dahil ito ay hindi maituturing na tuntunin sa tahanan. Sa ikaapat na bilang, tumulong sa gawaing bahay. Ang tamang sagot, check. At sa ikalimang bilang, magbayad ng tama at bilangin ang sukli. Ang tamang sagot ay X dahil hindi ito maituturing na tuntunin sa tahanan. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Tukuyin kung ang larawan ay nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin sa tahanan o hindi. Lagyan ng masayang mukha kung oo at malungkot na mukha kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. At narito ang mga larawan. Para sa gawain ito, ay maglalagay tayo ng masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin sa tahanan at malungkot na mukha naman kung hindi. At ang tamang sagot ay sa unang bilang, masayang mukha. Sa ikalawang bilang, masayang mukha, at sa ikatlong bilang ay malungkot na mukha. Narito naman ang ikaapat at ikalimang larawan. Maglalagay tayo ng masayang mukha kung nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin sa tahanan at malungkot na mukha naman kung hindi.
Ang tamang sagot ay sa ika-4 na bilang, masayang mukha. Sa ika-5 bilang, malungkot na mukha. Mayroon bang ipinatutupad na patakaran sa inyong tahanan? Ang mga tuntunin o pamantayan ay mga tagubilin na ipinatutupad sa tahanan. Bawat isa ay may bahaging dapat gampanan. Kailangang alam ito ng bawat kasapi. Dapat ding pagkasunduan ito. Basahin ang usapan ng magkaibigang Gino at Gina tungkol sa mga patakarang mayroon sa tahanan nila. Hi Gina! Tungkol sa mga ito ang tuntunin sa bahay namin. Paggising at pagtulog ng maaga o tama sa oras. Pagliligpit ng plato at iba pang pinagkainan. Paliligo at paglilinis ng katawan araw-araw. Pagsama o pagsali sa pagdarasal. Pag-aalaga sa sarili. Ito naman ang sa amin, Gino. Pag-aayos ng higaan bago matulog at pagkagising. Pagpapaalam kung gagamit ng gamit ng iba. Paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap. Pagtulong sa paglilinis ng bahay. Pagsunod sa ipinag-uutos. Katulad ba ng kina Gino at Gina ang mga tuntuning dapat sundin sa inyong tahanan? Ano kaya ang pwedeng mangyari kung walang tuntunin o hindi ito nasusunod? Basahin mo ang kwento tungkol kay Anton at kanyang pamilya. Ang pamagat ng ating kwento, ang tuntunin kina Anton. Akda ni J. Lopo. Naghahagis na naman ng mga gamit ang Tatay Rico ni Anton. Madalas na ganito ang tagpo sa loob ng bahay ng pamilya Antonio. Sumisigaw din araw-araw ang kanyang nanay. Ano ba naman kayo? Puro kalat na naman ang mga laruan. Ako pa rin ang magliligpit ng pinagkainan. Sigaw ni Ginang Rika. Tuloy naman sa paglalaro na tila walang naririnig ang dalawa niyang kapatid, sina Angela at Angelo. Nakakalat ang mga laruan. Tahimik lang si Anton na nagbabasa ng mga aralin. Pagkagising sa umaga, magluluto na ang kanyang nanay. Paliliguan niya ang mga anak maliban kay Angelo. Siya din ang nagliligpit ng higaan, nagpupunas ng sahig at naglilinis ng bahay. Habang nanonood ng telebisyon ang Tatay Rico nila, naglalaban naman ang kanilang nanay. Habang ginagawa ito ay binabantayan niya ang dalawang batang anak. Gabi na rin sila natutulog. Hanggang alas 11 silang nanunood ng mga palabas. Ganitong oras din dumarating ang tatay nila galing sa pakikipag-inuman. Minsan, nakita na lamang ni Anton na umiiyak ng tahimik ang kaniyang nanay. Bakit po kayo umiiyak? Tanong niya. Wala ito anak, pagod lang si nanay. Tugon ng ina. Alam ko pong nahihirapan na kayo, sagot ni Anton. Hindi ko na alam ang gagawin anak, dagdag ng ina. Nabasa ko po sa aking aralin na mainam daw po na magkaroon tayo ng tuntunin sa tahanan
Baka po pwede natin itong gawin? Tanong ng bata. Oo nga, magandang ideya yan, sabi ng ina. Halika, pag-usapan at pagkasunduan natin. Matapos makagawa ng tuntunin, ay naging maayos na ang pagsasama ng pamilya. Magkatuwang sina Tatay Rico at Nanay Rica sa mga gawain. Tumutulong na rin si Anton sa pagpapaligo at pagbabantay sa mga kapatid. Ang dalawang bata ay hindi na rin nagkakalat. Wala nang nag-aaway. Masaya na ang lahat. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Kung ito ay inyong nagustuhan, mabuti naman kung ganon. Gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Iguhit ang mga kahon at kulayan ang pula kung ayon ito sa iyong binasa. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, madalas naghahagis ng gamit si Tatay Rico. Ito ay lalagyan natin ng pula dahil ito ay ayon sa ating binasa. Sa ikalawang bilang, nagkalat ang mga laruan nina Angela at Angelo. Ito din ay lalagyan natin ng pula dahil ito ay ayon sa ating binasa. Sa ikatlong bilang, si Ginang Rica ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Tayo muli ay maglalagay ng pula dahil ito ay ayon sa kwentong ating binasa. Sa ika-4 na bilang, dati pang may tuntuning sinusunod sina Anton. Para sa bilang na ito, ay hindi tayo maglalagay ng pula dahil hindi naman ito ayon sa kwentong ating binasa. Sa ika-5 bilang, naging solusyon ang paggawa ng tuntunin ng pamilya Antonio kaya naging masaya sila. At ang tamang sagot ay maglalagay tayo ng pula dahil ito ay ayon sa ating binasa. Napag-aralan mo na ang iba pang maaaring maging bahagi ng tuntunin sa tahanan. Kaya mo na bang gumawa ng bagong listahan o ayusin ang dating ipinatutupad na sa inyong tahanan? Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, ano-anong tuntunin ang gusto mong maipatupad at sundin ng lahat sa inyong pamilya? Mag-isip ng 3 at isulat ang mga ito sa iyong kwaderno. Iulat ito sa lahat habang ginagawa ang susunod na gawain. At narito ang mga halimbawang sagot. Mungkahing tuntunin, ingatan ang mga gamit, pansarili man o pantahanan. Gawin muna ang takdang aralin bago maglaro at huwag magsayang ng pagkain. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Kasama ang mga kasapi ng pamilya, bumuo ng mga tuntunin na inyong pagkakasunduan. Magsulat ng 5 hanggang 10 patakaran. Ipagawa ito sa marunong sumulat. Lagdaan ito ng lahat ng miyembro. Ipaskil ito sa bahagi ng bahay na makikita ng lahat.
Una, sundin ang mga payo o bilin at utos ng mga magulang. Ikalawa, maging magalang sa lahat, lalo na sa nakakatanda, kamag-anak man o hindi. Pangatlo, huwag paglaruan ang mga bagay na pagmumulan ng apoy tulad ng posporo o lighter. Ikaapat, magbigay galang sa mga magulang bago umalis at pag-uwi ng bahay. At panglima, gawin muna ang mga gawaing bahay bago maglaro. Pagkatapos ay lalagdaan ito ng lahat ng miyembro ng pamilya. Ngayon naman ay basahin natin ang tulang pinamagatang Ang Aking Munting Ambag, akda ni J. Lopo. Doon po sa amin, isang munting tahanan, may mga tuntunin at mga pamantayan. Bawat isa ay kabilang, lahat nagtutulungan. Lahat ng mga itinakda, tinutupad yan. Oras ng pagtulog, mas maaga sa alas 10. Sa pagising naman ay dapat alas 6. Mga ginamit sa pagtulog, akin ding iniimis. Tumutulong kay nanay tuwing siya'y nagwawalis. Sa paghahanda ng pagkain, kami ay tulungan. Kasali din ako sa paghuhugas ng pinagkainan. Ang sahig at mesang marumi ay aking nililinisan. Mga basura ay itinatapon sa tamang lalagyan. Sa pakikipag-usap, po at opo ang aking gamit. Kapag may inuutos, agad akong lumalapit. Sumusunod ng kusa at hindi na pinipilit. Yan ang aking ambag, sa pamilya'y may malasakit. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Pag-isipan kung ang gawaing nabanggit sa tula ay pagpapakita ng pagsunod sa tuntunin sa tahanan. Isulat ang tama kung oo at mali naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, paggising bago o tuwing alas 6. Ito ba ay nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin sa tahanan? Ang tamang sagot ay tama. Sa ikalawang bilang, pagliligpit ng mga ginamit sa pagtulog. Ang tamang sagot ay tama. Sa ikatlong bilang, pagtulong sa paghahanda ng pagkain. At ang tamang sagot ay tama. Sa ika-4 na bilang, pakikipag-usap gamit ang po at opo. Ito ba ay nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin sa tahanan? Ang tamang sagot ay tama. At sa panghuling bilang, kusang pagsunod sa ipinag-uutos. Ang tamang sagot ay tama. Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 7. Ano-anong tuntunin sa tahanan ang hindi mo nasusunod? Isulat ang mga ito at ipangakong susundin na ang mga ito. Gawin ito sa iyong kwaderno.
Narito ang halimbawang sagot. Ako si Shania. Ang mga tuntunin na hindi ko nasusunod sa aming tahanan ay pagliligpit ng aking higaan pagkagising sa umaga. Nangangako ako na mula ngayon ay ililigpit ko na ang aking higaan pagkagising sa umaga. Kailangang magkaroon ng tuntunin at pamantayan sa tahanan. Mayroon pang iba't ibang tagubilin sa iyong pamilya na dapat mong sundin. Mahalagang tuparin mo ang iyong mga tungkulin upang mapanatili ang kaayusan, katahimikan at masayang pagsasama ng inyong pamilya. Maging mabuti at masunuring bata. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Sagutin ang mga katanungan. Isulat ang letra ng tamang sagot. Ilagay ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, upang maging malinaw ang mga tuntunin, dapat itong A. Pagpasyahan ng lahat, B. Ipaliwanag sa lahat, at C. Lahat ng nabanggit. At ang tamang sagot ay letter C. Lahat ng nabanggit. Sa ikalawang bilang, ang pagsunod sa tuntunin ay naipakikita mo kung ikaw ay patlang. A. Patagong lumalabas ng bahay. B. Nag-aaral ng mga aralin. C. Nagmamaktol tuwing inuutusan. At ang tamang sagot ay letter B. Nag-aaral ng mga aralin. Sa ikatlong bilang, ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng wastong tuntunin sa bahay maliban sa isa. A. Maaaring kumain ng hiwa-hiwalay. B. Sama-samang pagdarasal. At C. Pagtutulungan sa paglilinis ng bahay. Ang tamang sagot ay letter A. Maaaring kumain ng hiwa-hiwalay. Sa ikaapat na bilang, napagkasunduan ninyo na ikaw ang maghuhugas ng pinagkainan ngayong araw. Hindi mo pa tapos ang module na iyong binabasa. Kailangan mo itong tapusin kaya A. Sasabihin mo na hindi ka pwedeng maghugas. B. Maghuhugas pa rin habang naiinis. At C. Maghuhugas pa rin at mag-aaral pagkatapos. Ang tamang sagot ay letter C. Maghuhugas pa rin at mag-aaral pagkatapos. Sa ikalimang bilang, palaging hindi sinusunod ng bunso mong kapatid ang napagkasunduang tuntunin kaya A. Aawayin siya ng paulit-ulit. B. Isusumbong siya sa nanay o tatay. At C. Kakausapin siya at papaalalahanan. Ang tamang sagot ay letter C. Kakausapin siya at papaalalahanan. Hanggang sa muli mga bata!